Nagsimba ka, pero hindi ka nakinig. Ano sabi? Kanya nga ang tanong, bakit? Bakit sa Pilipinas marami nagsisimba? Pero, pahirap pa rin ng pahirap ang buhay. Tingin mo, dumadami ba sa Pilipinas ang yumayaman? O dumadami ang mahirap? Dumadami ba sa Pilipinas ang nakakapag-aral na kabataan? O dumadami ang bobo at hindi nakakapag-aral? Have I not warned you, church-goer, church believer, Christ believer, o hindi ka na naman nakinig? Kanya nga dito, ano sabi ni Pedro? Stir up your mind. Haluin mo nga yung isip mo. Every year, ginagawa mo ang Valentine's, ginagawa mo ang Holy Week, ginagawa mo ang piyesta, saint, saint, saint. Pagdating ng Christmas, Merry Christmas. Pero ang buhay mo, parehas pa din. Ano sabi ni Peter? Pwede ba? Halukayin mo ang isip mo, stir up your mind. Bakit parehas ka pa din? Bakit ang Pilipinas parehas pa din? Because you are a traditional believer. You go by the flow. You are a traditional believer who don't believe in Jesus Christ that exists. Hindi ka naniniwala sa Panginoong Jesucristo, siya ay buhay. Hindi ka naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay isang matalino na nagsasabi kung ano ang dapat mong gawin rather na ikaw, traditional believer. Ano ginagawa mo? Valentine's, okay. After Valentine's, Ash Wednesday, okay. After Ash Wednesday, Holy Week, beach, go to the beach, mag-enjoy, gumastos. After ng gastos, biglang patron saint. After patron saint, gastos pa din, Christmas. Pagdating ng huli, nagkaroon ng hirap. Ano sabi niya? Have I not warned you? Bakit hindi ka nagbabago? Paulit-ulit. Kaya kung minsan, lapit ng lapit, paulit-ulit, have I not warned you? Bakit hindi ka na natigil? Hindi ka na natigil sa paglapit. Bakit ikaw hindi ka na natigil sa paglapit? Paulit-ulit ang problema mo. Yun ang tanong. Kanya nga ang sabi dito, bakit nga ba paulit-ulit ang problema ng tao sa Pilipinas? Di ba? Bakit? Because right living is a result of right believing. Ang tamang pamumuhay ay dapat kalakip ang tamang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pag ikaw'y naniniwala sa Panginoong Jesucristo, dapat tama ang pananampalataya mo. Bakit? Paulit-ulit ang buhay mo. Kanya dito, life is a cycle. Mayaman ka na, umirap ka, yayaman ulit, hihirap ulit, magkakapera ka, hihirap ulit, magkakapera ka, hihirap ulit, because you're a traditional believer. Alam mo ba, si Jesus Christ napakatalino. He's so smart that everybody needs to listen to His word. He can predict things. He can tell things. 2,000 years ago, sinabi niya na to. Pero ang tanong, bakit pahirap pa rin ng pahirap ang buhay? Bakit? Ano sabi niya? At makinig. At makinig. Gayon din ang simbahan ngayon.
Meron tayong napakaraming nagsisimba. Napakarami natin sa kanila ang nahihiya na pumasok sa ganap na kaugnayan sa Diyos tungo sa bagong buhay at bagong kapanganakan. Ang tanong, bakit nga ba yung nagsisimba? Labas-pasok. Bakit nga ba yung nagsisimba? Present, absent, present, absent. Bakit nga ba yung nagsisimba? Simba, tulog, simba, tulog. Simba, hindi nakikinig. Simba, hindi nakikinig. Simba, nagsisimba, hindi nakikinig. Minsan nakikinig, minsan nagsisimba, minsan nakikinig, minsan hindi nagsisimba. Ano sabi niya dito? Napakarami natin nagsisimba. Sabi nga dito ni Brother Japet kanina, bakit? Bakit ganun? Bakit? Napakaraming labas-pasok. Bakit ayaw tanggapin ang tunay na pananampalataya ng pagbabago? Kung tayo ang nobya ni Kristo, bakit hindi tayo maaaring makipagrelasyon? Pagkatapos ang lahat ng kahihiyan at atrasadong paniniwala sa lahat ng nawala sa atin, bakit tayo susunod sa agos ng huwad na tubig ng kaligtasan? Bakit nga ba? Di ba? Atrasadong tradisyon, atrasadong paniniwala. Di ba? Lahat tayo galing sa pagkakamali. Sino dito perfect? Wala. Di ba? Alam mo, bumagal ang buhay natin dahil sa pagkakamali. Bumagal at naging atresado ang ating kaayusan ng buhay dahil sa pagkakamali. Di ba? Bumagal. Ano sabi dito ni Brother Burnham? Bakit hindi ka magkaroon ng tunay na relasyon? Ang tunay na relasyon sa Panginoong Hesukristo ay nakikinig. Ang tunay na relasyon ay nagpapasakop sa kanyang salita. Ang tunay na relasyon ay taimtim na pinamumuhay ang kanyang salita. Ang tanong, bakit ayaw mo makipagrelasyon? Bakit ayaw mo na tunay na relasyon sa Panginoon? Bakit sumusunod ka sa maling agos na tubig at ayaw mong sundin ang tamang agos na buhay na walang hanggan? Kanya yan ang mga tanong sa mga nagsisimba. Sabi nga ni Brother Japet dito, bakit? Alam naman ng Panginoon kung sino Kung sino nakikinig, pinapahirapan niya. At kung sino yung nakikinig, pinapadali niya. At kung sino yung pinamumuhay ang salita ng Panginoon, pinapadali niya ang buhay ng nakikinig, ng pinamumuhay, dahil alam niya, kanya. Kanya dito, sabi nga dito, napakadali pong intindihin. Sabi nga dito, bakit? Kung tayo ay magkakaroon ng ganap na relasyon sa Panginoong Hesukristo, ipinanganganak na muli. Di siyempre, dati kang nandun, dati kang labas-pasok, dati pagdating, nahabol mo lang, sige, tawag doon, blessing na. Doon ka ginagawa mo. Dati, hindi ka nagsisimba, hindi ka nagsisimba. Dahil mahal na araw, magsisimba ka na naman. Dahil hindi naman Ash Wednesday, pupunta ka. Dahil pagka hindi Pasko, hindi ka magsisimba. Bakit? Ngayong ipinanganak ka na, sabi niya dito, na muli, wala akong pakialam. Linaw, wala akong pakialam sa Pangulo ng Estado ng United Unidos ay maaaring nakatayo man sa kalye. Wala doon siyang pakialam kahit ano sabihin. Kung ikaw ay presidente ng kahit anong bansa, ang sabi ni Brother Burnham, wala akong pakialam. Ano sabi niya? Sa mga napapanood na kaguluhan sa TV, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kay Mayor, kung ano sinasabi ni Mayor, kung ano sinisigaw niya. Wala siyang pakialam sa problema sa gobyerno. Sabi dito, problema dito, diyan,
wala akong pakialam sa problema. Brother Burnham said, alam mo, ang problema, may Brother Burnham ka kung hindi mo binabasa. Wala din. Kung meron kang Biblia na hindi mo binabasa, wala din. Ano sabi niya dito? Wala akong pakialam. Tanong, nung nabasa ko to, sobra naman. Si Brother Burnham, sungit, wala akong pakialam. Bakit? Sabi niya dito, wala akong pakialam sa gobyerno. Wala akong pakialam sa nangyayari. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Wala akong pakialam dahil pumasok ako sa isang relasyon. Sabi niya dito, kanino pumasok sa isang relasyon si Brother Burnham? Kanino? Sa Panginoon. Sinong Panginoon? Si Saint Peter, si Saint Valentine's, si Jesus Christ. So ngayon, nakipagrelasyon siya kay Jesus Christ dahil sabi niya, wala akong pakialam. May relasyon ako kay Jesus Christ. Ipinanganak kang muli, bagong anak ka, nasa sikay na glory ka ng Diyos. Nakikisama ka sa Kanya. Hallelujah. Alam mo, nung dati ko, Tiyay, hindi ko naman alam yung sikay na glory. Ano yung sikay na glory? Sikay na glory, sipain kita dyan. Wala naman sinasabing sikay na glory. O, sino nakakalam ng sikay na glory? Sino nakakaalam? Taas ang kamay. Sino nakakaalam ng sikay na glory? Paano lumabas ang sikay na glory sa Biblia? Ay, walang alam si Brother Noel. Hindi niya alam yan. Ay, nagkakamali ka. Hindi ko binabasa ang mga salita ng Panginoon para i-preach sa inyo, para lang ako may masabi. Kailangan maintindihan ko. Kanya ako nagtatanong, ano ibig sabihin ng Shekinah glory? Ha? Ano ito? Tata, may sinasabi. Ha? Sino bang makakapagsabi? Ano Shekinah glory? Di ba? Shekinah glory means visible and personal manifestation of God. Personal manifestation. Sino pa? Shekinah glory. Shekinah glory ka ng Diyos. Nakikisama ka sa Kanya. Iyan ang kailangan natin ngayon, kapatid, ay isang pagsamba sa ilalim ng dugo. Isang pagsambang kompletong relasyon para sa mamamatay. Kanino? Shekinah glory. Ang galing ni Brother Noel. May bagong word. Shekinah glory. Diba? Ang sabi nga dito, ano sabi? Shekinah glory is the glorious presence of God. Travel from the throne sa langit na bumaba sa iyo here on earth. Shekinah glory. Ibig sabihin, nasa iyo ang Panginoon. Nasa iyo ang proteksyon. Nasa iyo ang personal relationship with the Lord. Pag nasa iyo ang personal relationship with the Lord, you are blessed. Are you blessed? Protected ka ni Lord. Nakikinig ka, di ka inaantok, love na love mo siya. Parang lagi, pag nakikinig ka sa Kanya, sasabi, wow. Diba? Kasi He is a material husband. Wow, Lord. Galing mo. You have the protection. I have my protection.
Sabi nga ni Brother Banji, nung nagdadasal siya, Panginoon, salamat po sa proteksyon. O, sayang ang pagdadasal ni Brother Banji kung hindi kayo nakikinig. O, bakit ako, kahit nakatayo, nakikinig? Because every word na nanggagaling dito, pinapakinggan ko. Bakit? Dahil alam ko, ang Panginoon ang nagtuturo. Ano sabi niya? Panginoon, salamat po sa proteksyon, salamat po sa binibigay niyong guidance, salamat po sa binibigay niyo sa amin na tulong. Shekinah glory! O yun, ngayon ang Shekinah glory. Diba? Galing sa Kanya na pagmamahal, na bumaba, na proteksyon na nasa iyo dahil kailangan natin yan linggo-linggo. Bakit? Pag hindi ka nagsimba, alam mo bang Shekinah glory? Dapat direksyon. Kailan daw nagsisimula ang araw? Lunes ba? Sa Biblia. Sunday. So start with the Sunday, ang Shekinah glory. Bakit ka nagsisimba? Bakit hindi mo pwedeng gawing Lunes? Bakit kailangan linggo? Because the day starts sa Bible ng Sunday na tinatawag natin guidance and protection with the Lord. Hindi ka nagsimba. Sabihin mo, hindi ako nagsisimba. Bakit? Monday ako eh. Wala akong panahon pag Sunday. Ano? Swerte ka? May kanya kang paniniwala. Galing mo. May tunay na relasyon ka sa Panginoon. Bakit? Di ba? Kung merong Sabadista, Monday ka nagsisimba. Ano tawag sa'yo? Ano? Mondaydista. Pag Tuesday, Tuesdaydista. Pag Wednesday, Wednesdaydista. Ano ka ba? Bakit babaguhin mo ang sinulat ng Panginoon? Na ang linggo ay kapahingahan at hindi mong gawing Lunes, Martes, Miyerkules dahil sinabi niya na ang linggo, Shekinah glory. Doon mo kukunin ang guidance ng Panginoon. Alam niyo ba yung Shekinah glory? Alam mo yung, sabi nga dito, pag titingnan mo yan, now, that's the way it is today. We claim to be the bride of Christ. We claim we're the bride. And if we are the bride, we are to bring forth children. We're not ashamed of the gospel. We're not afraid of the word. Our presence and spiritual existence in the church is very important. Oh, yung presence mo dito is very important to the Lord. Bakit? Hihingi ka ng guidance to the Lord. Ano makukuha mo sa Shekinah glory? Kung pipikit-pikit ka. Oh. Biglang kinalabit ka lang, Shekinah glory! Di ba? Kanya dito, ngayon, ganyan ang paraan ngayon. Inaangkin natin na nobya si Kristo. Inaangkin natin na tayo ay nobya. At kung tayo ang nobya, tayo ay manganganak ng mga anak. Hindi natin ikahihiya ang ebanghelyo. Hindi tayo takot sa salita. Ang ating presensya at spiritual na pag-iral sa simbahan ay mahalaga. Dahil dahil tayo ay may Shekinah glory. O sino nagsabi? 1960. God provides the way and approach to fellowship. Nabasa mo ba to? O kilala mo lang si Brother Burnham? Kilala mo lang pero hindi mo siya alam kung ano sinasabi. Ano sabi niya? Hindi ka takot. Kanya nga dito, minsan pagkatapos ng church, pinapatamaan ako. Ako pinapatamaan yan eh.
Alam mo, ako pinapatama. Patama ka ng patama sa akin. Kaya ayaw kong magsimba. Dahil lagi na lang ako ang pinapatamaan mo. Kung ba pinapatamaan ko? Ang unang tinamaan yan, ako. Bakit? Una, hindi ko alam yung Shekinah glory. Pangalawa, hindi ko alam ang tunay na pananampalataya. Akala ko, pagkatapos lang ng misa, you are blessed. Bakit? Pupunta ka doon. Bakit? Ano sinasabi? Pagkatapos ng misa? Di ba? The blessing of the Lord. Humayo tayo sa kapayapaan ng Panginoon. Kahit hindi nakinig. O sino unang tinamaan? Dahil ako, inaamin ko, hindi ako perfect. Pero ngayon, naintindihan ko ang Shekinah glory. Bakit? Pag nasa iyo ang Panginoon, gagamutin ka niya. Pag nasa iyo ang Panginoon, solve niya ang problema mo. Hindi ka magtatanong sa iba para solve ang problema mo dahil siya mismo ang sasagot ng problema mo para sa iyo. Shekinah glory dahil ikaw, wala ka nilalapitan dahil ang Panginoon na ang lumalapit sa iyo dahil ang Panginoon may Shekinah glory sa iyong katauhan. Ba't ka lapit ng tao? Dahil alam mo ang word na Shekinah glory, pero ang Panginoon wala sa iyo. Saan mo nakadinig yan? Mula, nadinig ko lang. Kanya ako, Shekinah glory. Nadinig ko lang, Shekinah glory. Alam mo ba yung pag nagsalita ka ng amen? Pag nagsalita ka ng amen, you don't just say amen for nothing. Alam niyo ba yon? Bakit sinasabing amen? Ha? Naintindihan. You say amen, you throw the word amen because you listen and you understand the word. O ngayon, baka sumpain ka ng Panginoon. Nagsalita ka ng amen, pero hindi ka nakinig. Bakit? Kaya nga dito, we are the bride of Christ. We don't talk politics. Ano ang ginagawa ni mayor, presidente man, o vice president, o congressman. Kung ano ang hirap mo, hirap ko, at hirap ng iba, magkakaiba. Tama ba? Yung hirap ni mayor, hirap ng congressman, hirap ng presidente, iba sa hirap natin. At because we have Shekinah glory, we have a lesser hardship than them. Alam niyo ba yon? Mas mababaw ang kahirapan natin kaysa sa kanila because tayo, meron tayong Shekinah glory. Shall we say amen? Diba, tingnan mo. Tayo, paglinggo, we are here for the purpose of Shekinah glory. We are asking the guidance of the Lord para sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Bakit? Ang reseta ng Panginoon, kanya sinabi niya na linggo-linggo nasa akin ka. Dahil ang reseta niya sa bawat isa sa atin, linggo lang niya binibigay. At pag hindi mo kinuha ang reseta mo ng linggo, hindi mo makukuha ng Lunes, Martes, Miyerkules. Bakit? Dahil ang utos niya, ang linggo, ay para kanya. Oh, di ba? Meron ba sinabi, oh, hindi, Lunes, para kanya. Ano sabi niya? Ang linggo.
para akin lang. Wala kang gagawin kundi para akin lang. Bakit? Dahil ang Shekinah glory ko, ibibigay ko bawat linggo. Tayo, hindi chismis. Merong iba, hindi nagsisimba. May nakausap. Kagalit ni Mayor. Ay, Shekinah glory. Kagalit ni Congressman. Shekinah glory. Grabe, walang iya pala talaga. Shekinah glory. Tayo, bakit ba si Moses? Why God did not allow him to enter the promised land? Bakit? Dahil ano? Ha? Hindi siya ano? Mareklamo. Ano pa? Disobedience. Ano pa? Pero masuno rin siya eh. Pinili siya ng Panginoon eh. Bakit? Alam mo yon? Yung Shekinah glory, lumabas ng una yan. Di ba? Ano tawag dyan? Pag Shekinah glory? Pillar of fire. Di ba? Meron nga tayong tinatawag, pillar of fire at night. Pillar of, yung pangalawa, cloud. At, may kasunod eh. Pillar at cloud at night? Day. Oh, see? So meron tayong, ayaw mong mangarap, paggabi, may pillar of fire ka at night. Protektado ka. Pag sa araw, pillar of fire by day. Saan mo makikita yan? Sa 2 Exodus chapter 13. Pangilan ang 2 Exodus chapter 13? Ha? Oh, tingin na sa cellphone, no? Pangilan nga kaya? Una, may 2 Exodus ba? O, pangilan? Pangalawa. So dito, nung sinimula ni Moises, sabi nga dito, paglabas na bas nila sa Egypt, hindi alam ni Moises. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kanya dito, habang sila ay nasa camp Etam, nagdadasal siya, Lord, tulungan mo po ako kung saan ako pupunta. Tulungan mo po ako kung saan ako pupunta. And this morning, we're asking the Lord, saan ba tayo papunta ngayong linggo? At ngayon, we're asking the Lord sa pillar of cloud sa day. At nung ito po, sabi nga dito, hindi tayo naniniwala sa chismis. Dahil naniniwala tayo sa salita ng Panginoon. That's the reason why we cannot go to internet, we cannot go to read the Bible by ourselves, because God is present in each church, especially in our church. Bakit? Because He wants it directly coming from Him, from His Word. Bakit kayo dapat magkaroon ng pillar of fire by day and pillar of fire by night? So dito po, habang sila ay palakbay sa promised land, nangihingi po ng guidance si Moses para sabihin niya, ano ba direksyon ko? At nung ito po ay nag-apoy, nahabi nga dito, talagang makikita niya gumaganyan. Kasi wala namang kompas nung araw eh. Dinadala sila doon sa direksyon na dapat nilang puntahan. At dito, sa pasimula,
ng kwento, hindi niya kinokontra. Ayan ha, sinasabi ko na sa inyo. Si Moses, hindi niya kinokontra ang pillar of fire by night and pillar of day. Di ba? Sa clouds, ano sinasabi niya? Sinusundan niya. At pagdating po sa umaga, sinusundan niya ngayon. Alam mo yung parang ulap? Sinusundan niya ngayon yung ulap. Okay. Dito kami pupunta. Bakit? Ginaguide ng Panginoon kung saan ka pupunta. At ganun din naman tayo, kung tayo ay totoong nagdadasal, kung tayo ang presence mo ay nandito ay mahalaga, you will be guided by the Lord Jesus Christ Himself. Shall we say amen? Tingnan mo na. Baka mamaya sabihin mo, Pastor, sabi mo, pillar of day, pillar of fire by day. O bakit? Ngayon po, paglabas ko dito sa church, sinundan ko yung ulap. Tumating ako sa SM. Naman di ka na naman nakinig. No. Sabi mo kasi, sundan ko yung ulap, pillar of fire. Akala ko panahon ni Moises. Panahon ni Moises, paglabas ko dito, Pastor, nakita ko gumaganon yung ulap. Diyan ka pumunta. Dito ka mag-drive. Dito, pumupunta dito. Natapat sa SM. Huminto muna ako. Bakit? Doon ako dinala ng pillar of fire. Di ba? Ngayon, yung ba ang tinuturo ng Panginoon? Di ba? Bakit? Paglabas ko dito, meron tumawag sa akin, na-chismisan ako. Ngayon, ang sabi sa akin, ganito, chismis, huwag kang pupunta sa SM. Doon, sa lugar na yon, sa North. Bakit? Traffic. Bakit? Traffic may nakausap ka, traffic sa Balintawak, 3 oras. Ano gagawin mo? Wala nang tao dito. Dito ka pupunta sa North. Susundan mo na naman, dito ka pumunta sa Santa Maria dito. Susundan mo na naman yung daan. Nakita mo naman Robinson. Ito yung pillar of fire ko na naman. Wala Wala kang susundin. Kasi bakit? Dahil hindi mo alam ang mensahe ng Panginoon. Si Moses, dapat 11 days lang dapat naglakad sa promised land. Bakit siya hindi nakarating? Alam mo bakit hindi nakarating? Diba? Kulang sa pananampalataya. Nung una, ang sinusundan niya, pillar of fire. So siya, ang sinusundan niya, yung mensahe ng Panginoon. Kung siya wala siyang pakialam sa tao. Wala siyang pakialam kahit kanino kung ano sinasabi mo dahil ang direksyon ng Panginoong Jesucristo ang susundin ko dahil ako ay ililigtas ng Panginoon kasama kayo. Di ngayon. Ano ginawa ni Moises? Una, sumusunod siya. Ganun naman tayo Sumusunod tayo sa una Pag tagal-tagal, inintindi niya yung mga tao. Alam mo, sabi mo, dadali mo kami doon. Sabi mo, dadali mo kami. Sabi mo, papaganitan. Di siya ngayon, kaiintindihan niya sa mga tao. Lahat na nagrireklamo, nakasama niya, na 2 milyon. Kumain na kayo. Hindi pa nga nabubuisit. Ngayon, bakit siya naging disobedient? Kaiintindi niya doon sa mga tao. 2 million. Kakukwento niya dahil ang sinasabi, sirang-sira ang Panginoon. Kakukwento niya doon sa hindi nakakakilala sa Panginoon. Imbis na sila ay maglakad ng 11 days lang. Ano gagawin ni Moises? Babalik. Ano problema? Ano problema? Ngayon, ano gagawin niya? Sasabihin niya kay Lord, Lord, namumroblema sa tubig. Kailangan kong pagkain. Sabihin ni Lord,
Pumunta ka doon sa bato. Naman eh. Sabi ko, tubig eh. Hindi bato. Naging disobedient siya. Hindi niya sinusunod ang Panginoon. Hindi niya sinusunod ang pillar of fire. Hindi niya sinusunod ang Shekinah glory. Bakit? Kung nasa iyo ang Panginoon, susunod ka lang sa Kanya. You go to church, you listen to church, because ikaw, malalaman mo kung ano sinasabi ng Panginoon. Bakit? You discern people. Alam mo kung lolokohin ka. Alam mo kung ikaw nagtatrabaho. Alam mo kung ikaw sa sarili mo nagsisinungaling. Because the Shekinah glory is in you. Nararamdaman mo ang Panginoon. Nararamdaman mo ang pagsisinungaling. Nararamdaman mo ang kalokohan. At ito ay pinagsisisihan mo dahil ang pinapakinggan mo lang ang Panginoon na hindi nang loloko. Naniniwala ba kayo na ang promise ng Panginoon? Di ba? Kung naniniwala ka, 40 years, dapat 11 days lang. Dinala pa rin sila ng Panginoon. Sino may kasalanan? Sila. Sino may kasalanan? Dahil pakikinig ka ng pakikinig sa mga taong walang pananampalataya. Oh, pagdating nung nando na, alam mo, nando na. Ano sabi ni Brother Burnham kanina? Wala akong pakialam kung nagsasalita ang presidente, wala akong pakialam kung nagsasalita ang vice presidente, wala akong pakialam kung nagsasalita ang vice mayor, mayor, wala akong pakialam. Hallelujah. Because I have relationship with the Lord Jesus Christ. Wala kang pakialam. Hindi ka naman niya pinapahirapan Si Moises, pinahirapan ba? Hindi. But because Moses listened to all the problems that he did not do. O pagdating dito sa promised land, ano sabi ni Lord? Nasa promised land na. Lord, natatanong mo na yon? Sabi ni kay Moises, natatanong mo na? Oo. Ano sabi ni Lord? Tutuloy na po kami. Hindi. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Hindi ka naman sumusunod sa akin. Magagaliting ka. Ang sinusunod mo sila. Hindi mo ako sinusunod. Dahil kung ako sinusunod mo, hindi ka nagagalit sa akin. Pag ako sinusunod mo, nasa under kita. Ano sabi ko? Kung ano lang ang sinusunod ko, ang sinasabi ko, sundin mo. Bakit? Ang kaligtasan ng bawat isa sa atin ay kaligtasan natin. Hindi kaligtasan ng lahat. Kanya ang pagsunod nyo, ang pakikinig mo, ang pagsunod mo, ang pagsisimba nyo, kayo ang haharap sa Panginoon kung ano talaga meron ka. Kanya dito, pagdating dito, na malapit na si Moises, ano sabi kay Moises? No. Diyan ka lang. Sino pumasok? Sa istorya. Pinili niya. Bakit? Dahil si Joshua at Caleb, sunod lang na sunod sa Panginoon at hindi nagrireklamo. Sino yung mga hindi pinapapasok? Yung reklamador. Walang biyaya ng Panginoon. Reklamo ka ng reklamo, wala kang biyaya. Sa buhay man natin, pagka ang tao puro reklamo, may biyaya. Sa buhay man natin, pag ikaw, lagi mong sinasabi, puro gobyerno, may biyaya. Wala. Kanya dito, kung sino man ang hindi naniniwala, hindi makakarating sa paroroonan. Because you don't believe. You don't trust Him. Ang pinapaniwalaan mo, tao. Ngayon. At marami sa Biblia, di ba? Na pagka ikaw hindi ka naniniwala, kapos ka.
Foolish virgin, wise virgin. Sino nakapasok? Wise. Bakit? Wala siyang pakialam sa foolish. Kinausap ba ng wise virgin ang foolish virgin? Sumunod lang ng sumunod eh. Di ba? Sumunod lang sumunod. Dahil merong Shekinah glory. Sodom and Gomorrah. Si Lot. At yung kanyang mga mahal sa buhay. Bakit yung asawa niya hindi nakapasok? Dahil kung sino man ang lumilingon, hindi ka makakapasok. Bakit? Ano sinasabi ng Panginoon? Ano sinasabi palagi? Anong pagpapaalala sa atin ng Panginoon? Tayo, Brother Harry, may kanya-kanya tayo. Paglabas dito, nasa atin ang Shekinah glory. Paglabas natin, kung susunod ka, hindi kanya ko questionin. Bakit? Because you have the blessing of the Lord Jesus Christ. Diba? You have the blessing and Shekinah glory of the Lord Jesus Christ. Kanya dito, ang sinasabi nga nila, kanya dito, ang sinasabi nga nila, di ba? Yan, wala pa din. Yan. Kaya dito, huwag mong pakialaman. Bakit? Hayaan mo sila. Sino ba dapat ang magbago? Kaya ba nating pagbaguhin ng tao? Sino dapat ang nagpapabago sa kanya? Ang Panginoon lang ang pwede magbago sa tao. Kahit anong sabihin mo, magbago ka. Magbago ka, hayop ka. Magbago ka, ganito ka. Sampalin mo man ang tao, hindi magbabago dahil ang Panginoon lang. At may takot sa Panginoon ang kaya niyang pagbaguhin. Pag wala kang takot sa Panginoon, wala kang hindi niya kayang hindi mo kaya. Kahit anong salita mo, you're wasting your time. Dahil ang pagbabago ng isang tao, ang Panginoon lang ang pwedeng humilot sa Kanya. Kanya nga dito may istorya dito. Two friends, dalawa po, magkaibigan. Parehong Christian. Sabi nung isa, diba? Ako din tinamaan dito. Pareho din, mayroong isang Christian, mayroong isang Catholic, mayroong isa bang iba reliyon, pero hindi Kristiyano. Nagkita sila. After, Brad, saan ka na? Christian ako Very good. Kanino ka nagtatrabaho? Wala, kay Mayor. Yung isa naman, tatlo sila Yung isa naman, nagtatrabaho kay Presidente. Wow! Galing mo naman, nagtatrabaho ka sa Presidente. Ikaw naman, kay Mayor. Alam mo ba na gumagawa ng kalokohan? Hindi Ba't gagawa ng kalokohan yun? Ang ganda-ganda ng Bakit? Ang ganda ng buhay ko dun Bakit? Siya yung nagbibigay sa akin. Pare-pareho tayo di ba? Alam mo ba yung word na Shekinah glory? Binibigyan niya ako ng Shekinah glory. Wow naman! Alam niya yung Shekinah glory? Pare-parehos tayo. Alam natin yung Shekinah glory. Bakit? Kanina nagbibigay ang blessing mo? Sa Kanya. Kanya siya, binibigyan ako ng paglalaki. Ano tawag? Pagbabae. Laura. Shekinah glory. Paglalaki. Shekinah glory. Wow! Ang galing naman. Shekinah glory dahil boss mo, babae. Ikaw, sino boss mo? Lalaki. Shekinah glory. Wow! After 2 years, 3 years, nagkagalit. Lumalapit ngayon dun sa isa.
Lumalapit na naman doon sa isang Christian. O ano nangyari? Brad, yung Shekinah glory ko, nawala. Bakit? Nag-away kami. Ano ba? Kasi may nakagalit ako eh. Yung presidente kasi, may kabate. Siya yung binigay. Siya yung pinasok. Ikaw, sino ka? Wala eh. Nag-away na kami. Ano yung sinasabi mo, Shekinah glory? Ano na ngayon ang tawag? Laura? Ha? Ano? Likay na? Ano yung likay? Hindi. May tawag daw. Wala na glory. Natawa talaga, Steve. O ngayon lalapit ka sa akin? Bakit? Iba-iba pala ang Shekinah glory. Dahil yung Shekinah glory mo, pag totoong nananampalataya ka sa Panginoon, walang ubos. Shall we say amen? Diba? Walang ubos. Dahil ang Shekinah glory na tinatawag, hindi nagmumula sa nakukuha mong pera, kundi nakukuha mong blessing at graces at guidance sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Kanya iba-iba ang tingin natin sa Shekinah glory. Bakit? Dahil yung Shekinah glory natin, hindi pwedeng wala na glory. Ang Shekinah glory na alam natin, everyday is Shekinah glory. Ngayon, tanong, ano ginawa nung isa na meron Shekinah glory? Halika, attend ka doon sa church namin para makilala mo yung Shekinah glory namin. Ay, ayoko. Bakit? Papatamaan lang ako ng papatamaan doon. Yan ang problema. Bakit? Masakit man sa loob natin dahil ang sinabi ni Brother Burnham, wala akong pakialam. Diba? Malinaw na malinaw, sinabi ni Brother Burnham, wala akong problema sa Estados Unidos kung ikaw ay presidente. Kahit mag-gegera, kahit magko-COVID, kahit mag-gegera, kahit tumaas ang halaga ng dolyar, wala akong pakialam sa problema dahil ang Shekinah glory ko ay nanggagaling sa Panginoong Hesukristo. O ngayon, naintindihan niyo na ang Shekinah glory. Dahil pag nakinig ka sa Panginoong Hesukristo, ang Shekinah glory ng Panginoon, tubig, agos ng tubig na bumubukal at hindi nauubos. Kaya ako, kung sasabihin mo magkakaiba tayo, yung hirap natin kaiba sa iba. Pero ang alam natin, ang hirap natin, kaya pang solusyonan. Kayang gawa ng paraan ng Panginoon dahil tayo ay bride of Christ. Shall we say amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kanya nga dito, basahin natin. Upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng inyong mga apostol. Amen. Colossians 3:23. Colossians Hindi, ano? Ha? Do it with all your heart. Matthew 4:19. Ibinigay ko sa iyo libre, dapat ipamahagi mo ng libre. Binigyan kita ng preaching, binigyan kita ng para sagutin ang kanilang problema. Di ba? Binigyan kita. John 1:43. I prepare a place for you. Matthew 10:8.
O, yun ang sinasabi. Di ba? O, huwag nyo nang hanapin. Memorize nyo na lang. Oo, ha? No, memorize nyo. At saka ang sinasabi dito, ano tawag doon? Memory plus pa more. Di ba? Memory plus pa more pag umaattend ka sa church. Susunod, may libre na ditong memory plus. For those believer na kulang sa memory, baka makatulong. Libre na po sa church. Ano sinasabi niya? Basahin natin. Namaalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masamang pita. Amen. Alam mo yung meaning ng scoffer? Manunuya. Alam mo yung manunuya? Ano sabi dito? Ano yung manunuya? Ano yung scoffer sa Tagalog? Para bang yung binabaligtad? Yung ibig sabihin, taong di naniniwala sa salita, sa word, may ibang interpretasyon sa sinasabi. Saint Valentine's ipinarehas sa kaugnayan ng Panginoong Jesucristo dahil si Saint Valentine's binigay yung kanyang buhay. Parehas lang sila ang tingin ng Panginoong Jesucristo dahil ang Panginoong Jesucristo ibinigay din ang buhay. Mali. Diba? Ang sabi nga dito, yung scoffer, pilosopo. Diba? Pilosopong tao, dadami. Ano sabi dito? The sword of the Lord has come. Ano sabi dito? Do not think that I have come to make peace to the earth. I have come to bring peace. Sabi niya, I have not come to bring peace, but a sword. Matthew 10:34. Oh. Ano ibig sabihin? Hindi siya pumunta dito para pagkasundo-sunduin tayo. Alam niyo ba, ang Panginoong Jesucristo hindi babalik para magkabati-bati? Bakit sword ang pauna niyang paparatingin? Pag sinabing sword, may talim, may hirap. Pag tinamaan ka, nasugatan ka, ano nararamdaman mo? Pain and suffering. Ano sabi dito? Tingnan mo, Matthew 24. Jesus warned of wars, rumors of wars, pestilence. Sa Revelation, sinabi, sickness, plague, famine, death, mourning, famine. Every man's sword will be against his brother. Ngayon, nag-aaway-away tayo kahit magkakapatid. Bakit? Iba paniniwala eh. Sabi niya dito, Matthew, magkakaroon ng gera. Pag titignan mo yan, no? Oh, ano sinasabi? Nagpopondo na. Nagpopondo na, kumbaga sa nagigirian. Pag tinignan mo yan, pinopondo na lahat nila para nagtatapat na. Nagtatakotan na. Alam mo ba yon? Isang pindot lang. Sino talo? Pag isang pindot, may nangyari, sino talo? Talo ba yung naniniwala sa Panginoong Jesucristo o yung hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo? Sige mo, sino talo? Yung hindi naniniwala. Because wala silang Shekinah glory. Wala silang proteksyon. O ngayon, pag walang proteksyon, ano mangyayari? Hirap. Sino lalapitan? Yung totoong naniniwala. Bride of Christ. Lagi natin tandaan.
Pag lumingong ka, may pinapahiwatig do sa mga tao na naghihirap na kailangan nilang bumalik sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Hindi kailangan na bumalik ka at kausapin mo. Bakit? Ang pagbalik nila sa hirap, kailangan ang Panginoon ang magtuturo, hindi tao. Di ba? Baka magmukha kang Moises na hindi makarating sa pupuntahan dahil ikaw dapat na matuto itong mga tao na to, hindi natuto dahil ikaw madadamay pa. Ano sabi niya? Have I not warned you? Have I not talked to you? Have I not tell you what will happen? Ano sabi niya? Rumors of wars. Jesus won wars. Sa tingin mo, magkakatotoo hindi? Pwede eh. Pero ang tanong, nakahanda ka? Ang tanong, may 1,000,000 ka sa bangko? Gaano kalalim ang pagkain mo? 1 araw lang? Palagay ko, pagka 1 araw lang ang pagkain mo, mahihirapan ka. Ano sabi ng Panginoon? Have I not warned you? Diba? Kanya dito, ang sinasabi, I will protect you. Walang problema sa Panginoon, kahit isa lang. Sabi nga dito, 2 fish and 5 loaves, di ka magugutom. Hindi mo kailangan. Pastor, kailangan ko pala kailangan ko pala mag-ipon ng 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000. Mali. Ano sabi ng Panginoon? Pag aking ka, puprotektahan kita. Have I not warned you? Have you not listened to the word of God? 2 fish, 5 loaves. Ginutom ko ba? Bakit ka natatakot? Natatakot ka dahil wala kang pananampalataya sa akin. Natatakot ka dahil hindi ka nagsisimba. Natatakot ka dahil nagsisimba ka pero hindi ka nakikinig. Natatakot ka, nagsisimba ka pero walang kwenta sa'yo ang salita ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Have I not warned you? Kaya tayo, magpasalamat tayo. Bakit? Nakahanda tayo. Bakit tayo nakahanda? We repent. O, di ba? Tama ba yun? We repent. O, nagsisi. Sino na nagsisi dito? O, at patuloy tayo nagsisisi. Patuloy tayo nagsisisi dahil may kahandaan tayo sa anumang mangyayari, may kahandaan tayo. Bakit? Patuloy tayong binabago ng Panginoon. Patuloy tayong pinaghahanda. Sino na nagpabaptize? Tatanungin pa kita. Sino nagpabaptize? Bakit? Repent and be baptized. Bakit? Dahil nagpagbaptismo ka, tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo, ang pangalang Hesukristo, ikaw ay Christian. Paano kung nagre-repent lang ako? Hindi ako nagpabaptize. Si Lord ang magja-judge sa'yo. I cannot judge you. Dahil ang Panginoong Hesukristo lang at ang kanyang salita ang pinapaniwalaan ko. Ako ay naniniwala, si Brother Noel ay naniniwala, repent and be baptized. Pero kung hindi ka naniniwala, it's up to you to repent. Be baptized, it's up to you. Diba? Kaya nga dito, ano sinasabi niya? Sabi niya dito, ngayon. Nariyan ka sa Cadiz, kaya mo ba? Oo, ipinangako ito ng Diyos sa iyo. Ako ay naparito upang hindi magdala ng kapayapaan, kundi isang tabak. Amen. Ano sabi niya? Hindi ako pumunta dito. Si Jesus Christ hindi pumunta dito para i-caregiver ka. Gutom ka? Okay.
Hindi siya pumunta dito. O sige, pagbabatiin ko kayo, magkakagalit kayo. Sige, pagbabatiin ko kayo. Pumunta daw siya dito dahil sa isang tabak. Ano yung sabihin? Papahirapan. Pahirap na hindi mo malalaman. O sige, Ako ay naparito upang paghiwalayin ang ama at ina, asawang lalaki, asawa, kapatid na babae, kapatid na lalaki, at lahat ng bagay. Amen! Sodom and Gomorrah. Si Lot. Ano sabi? Ika dito. Paano yan? Sasama ko, asawa ko. Sige, sa isang kondisyon, huwag ka lang lilingon. Dahil kung sino man lumingon, hindi naniniwala sa akin. Ano sabi niya? Paghihiwa-hiwalayin ko, asawa, lalaki, asawang babae. Pag hindi naniniwala sa akin, hiwalay kayo. Isa maliligtas, isa hindi. Moses. Bakit si Moses hindi nakapasok? Si Caleb lang. Yung sumusunod at yung hindi sumusunod, hindi makakapasok. Wise virgin, foolish virgin, parehong nananampalataya, pero ang wise virgin pinatuloy, ang foolish virgin, hindi. Ano sinasabi? Dahil ikaw may relasyon, sabi ni Brother Burnham, kung ikaw may relasyon, wala ka ng pakialam. Dahil bakit? Ang makakatuloy lang ay may relasyon sa Panginoong Jesucristo dahil siya ang makakatuloy, dahil siya ay nandun. Ang kaligtasan natin, kanya-kanya tayo. If you believe, sabi nga dito, simulan mo na ang pagsisisi. And if you believe na nagsisi ka, huwag mong hintayin. Huwag mong kontrahin ang sinasabi. Repent and be baptized. Sige, tuloy natin. At ang hindi pababayaan ng kanyang sarili at sumunod sa akin, ay hindi karapat-dapat na tawaging akin. At ang naglalagay ng kanyang kamay sa araro at lumingon pa sa likuran, ay hindi karapat-dapat. Tama yan. Amen. Kanya dito, sa Sodom and Gomorrah, bagamat sila sa Lot, mag-asawa sila. Hindi kinuha yung asawa ni Lot. Bakit? Hindi naman totoong naniniwala Ayaw niyang iwanan Sabi nga dito, di ba? Kung naniniwala ka sa akin, iwan mo lahat. Sumunod ka sa akin. If you really love me, pabayaan mo yan. Ako bahala. Sumunod ka sa akin. Kanya dito ang sinasabi, at ang naglalagay sa kanyang mga kamay sa araro at lumingon pa nga sa likuran ay hindi karapat-dapat sa akin. O tanong, Brother Noel, sa'yo ba galing yan? Hindi. Kanino galing? Sa propeta. Sino? Si Brother Burnham na pinapaniwalaan natin. O sige, kapatid. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, ang ibig sabihin nito ay higit pa sa pagtakbo at pakipagkamay sa mga ngaral at ilang patak ng tubig na iwisik sa iyo, tama yan. Kapatid, ito ay tumatakbo ng higit pa sa kaysa pag-akyat sa altar at pagkuha ng komunyon at paglalakad pabalik at umupo sa iyong upuan. Amen. Hindi dami ng communion ang kaligtasan. Linggo-linggo, nangungumunyon ka. Taon-taon, meron kang Ash Wednesday. Taon-taon, nag-Holy Week ka. Taon-taon, nagki-Christmas ka. Ano sabi ni Brother Burnham? Hindi yun ang kaligtasan. Hindi yung sinasabi, wisik-wisik ng tubig. Diba? Taon-taon, nagpapawisik ka. Taon-taon, naliligo ka sa tubig. Taon-taon, pinapaliguan mo. Lagi mo sinasalo yung tubig. Lagi mo sinasabi, ay, Shekinah glory. Diba? Halos baliguan ka na. Pag naganito ka sa harapan, merong iba, tatakbo pati Ginan niya sa harapan. Kulang. Tatatlong patak. Pupunta doon sa likod. Dahil sasalubungin.
Babalik pa. Kinabukasan, babalik na naman. Ano sabi niya? Hindi nakukuha sa dami ng komunyon, sa dami ng wisik ng tubig. Ang kailangan natin ay totoong nagsisisi sa ating kasalanan. Di ba? Kanya nga dito, ang sinasabi niya, Nangangahulugan ito ng isang sailing out, dying out, kapatid, at pagkuha ng isang luma, backwoods, sky blue, sin-killing, sin-killing na relihiyon na hindi naghuhugas sa iyo ng puti, ngunit hindi nagpapaputi sa iyo, ngunit nagpapaputi sa iyo. Hallelujah. Nililinis ka, nasusunog ka, nag-iwas sa iyo, nagpapasterilize at ginagawa kang isang bagong tao. Amen. Yan ay matandang sa sapras na mabait. Kapatid, ngunit sinasabi ko sa iyo, ito ay manatili sa iyong mga tadyang, kumuha ng ilan dito, tama, hahawakan ka nito ng pagsubok. Amen. Parang gusto kong sumigaw, medyo malapit na, iyan ay medyo malaki para sa oo, Ginoo. Amen. Di ba nasabi niya dito? Hindi ito yung relihiyon na hinuhugasan ka ng paa. Hindi ito yung relihiyon na ikaw ay pinapaliguan ng tubig. Sabi niya dito, sa preaching, masusunog ka. Di ba sabi ni Brother Burnham, sa preaching, susunugin ka ng Panginoong Jesucristo. Ano pa? Susunugin ka at hindi ka makakaiwas sa sunog. Hindi po pwede. Naiwas ka ng iwas. Nasaktan ka. Ano sabi ni Panginoon? Pakialam ko. Dahil dito, hindi ka niya sinasaktan. Ang gusto niya, matuto ka. Ang sinasabi ng Panginoon, kung kinakailangan, sterilize kita. Diba? Nakikita niyo yun? Pagkabata, ano tinatawag doon sa yung mga gatas-gatas? Ano ginagawa natin? Ini-sterilize. Ano, bakit ini-sterilize? Tinatanggal yung mga bakterya. Tinatanggal. Hindi mo naman nakikita yun eh. Nakikita mo ba ang natuyong gatas sa tsupon? Hindi. Hindi mo nakikita ang mga dumi na hindi mo nakikita sa iyong katawan. Kanya dito sa church, hindi ka basta umaaten lang, pero ini-sterilize ka pa. Talagang susunugin ka ng salita ng Panginoon. Talagang ikaw ay sterilize. Bakit? Dahil ang gusto ng Panginoon, ultimo yung maliit-liit na kasalanan na dumadaloy sa iyong puso, dumadaloy sa iyong isipan, gusto niyang alisin. Kanya nga dito, ginagawa kang bagong tao. Alam mo ba yan? Ginagawa ka, amen. Iyan ang matandang sasapras na mabait, kapatid. Ngunit, sinasabi ko sa iyo, ito ay mananatiling nasa iyong tadyang. Alam mo ba? When you're clean, sabi nga dito, yung isip mo, mata mo. Diba? Maraming sexy sa cellphone. Ikaw na mismo, when you're clean, dito sa mga maruruming malalaswa na napapanood, ikaw na mismo gaganon. Aalisin mo. Diba? Bakit? Mandidiri ka na. Sasabihin mo, hindi ikaw yun. Kung ikaw man ay manginginom, pag ikaw ay nainalis ng Panginoon ang huling patak ng alak sa iyong katawan, ikaw na mismo ang aayaw sa iniinom. Kanya dito, inaalis ng Panginoon, ini-sterilize ka kahit maliliit na bagay, sabi nga dito, nakikita ng Panginoon. Bakit? Inaalis niya ang bawat kasalanan. Dahil ayaw kanyang maging katulad ni Moises na hindi nakatuloy sa promised land. Ayaw ka din niya na maging foolish virgin.
na hindi nakarating sa Kanya. Ayaw ka din niya na maging asin dahil ang gusto niya, kinuha ka na niya. Tayo, binigyan siya ng tsansa na katulad ni Lot, ang sabi lang niya, huwag ka nang babalik sa dati mong katayuan. Kanya dito ang sinasabi niya, ano mahirap? Ano mahirap sa pangaral ng Panginoon kung ito ay ninanama mo? Colossians 3:23, if you really listen to the Word of God, heartedly, hindi mo malilimutan. Ano mahirap sa Colossians 3:23? Ano mahirap sa pagme-memory ng verse? Ano mahirap? Hindi mo kailangan memorize ang buo. Ang kailangan lang maintindihan mo. Dahil pag naintindihan mo ang 3:23, John 1:43, ano mahirap? 1:43, I love you. 1:43, may Panginoon na nakahanda sa iyo ng bahay. Ano mahirap? Mahirap dahil hindi ka nakikinig ng buong puso. Mahirap dahil hindi mo sinasaloob ang oras na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Mahirap dahil hindi mo pinasabi ang sinabi ni Brother Burnham. Dito ko lang nakita yun. Message of the hour. Mahirap pag hindi mo alam ang sinasabi sa Matthew. Only for 1 hour. Makinig ka sa akin. Kanya dito, ang sinasabi niya dito, ano sabi ng Panginoon? At magsipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang, ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng paglalang. Amen. Kaya dito po, ang sinasabi niya, di ba? Sinabi na ng Panginoon, di ba? I have not come for peace. I have come with the sword. I have not come for peace para kayo ay maging babysitter kita. I have come for a sword. At sinabi ng Panginoon, hindi chismis ang sinasabi ko. Dahil ipinangako ko na at sinabi ko na 2,000 years ago. Diba? Sinabi ko na 2,000 years ago, sabi nga dito, hindi rumors ang pagkagera, kundi mayroon po talaga na insinilagay ang Panginoon. At kanya, titignan nyo po, sabi nga dito, ay, nawala. Okay na. Sa Matthew 24, hindi po chismis. Ano sinabi niya? 13 hours ago. Ngayon, tanungin ko kayo, are we safe? Are you safe? Diba? Hindi pa nanako to. Pero ang tanong ko, are you safe? Pero safe ka kung ang sikay na glory ngayong umaga nasa iyo. Bakit? Dahil naniniwala tayo ang Panginoong Jesucristo, pag nasa iyo, you are safe. Pag ang Panginoong Jesucristo magka-COVID, you are safe.
Napatunayan niya yan. Pinatunayan niya na kahit na nagka-COVID, ang mga bride are safe. Pinatunayan din ng Panginoon na kung ikaw ay totoong naniniwala sa Kanya, hindi ka makakaranas ng hirap. Because you have Shekinah glory. O kanya ngayon, ikaw lang ang nakakaalam kung ikaw ay meron Shekinah glory. Tayo po ay tumayo para pagdasal ang ating hinaharap. Panginoon, marami pong salamat dahil nakakatakot man. Pero pinagdadasal namin na wag po sana ang bawat isa ay dahanin sa isang galit. Pinagdadasal namin, Panginoon, na sana ayusin niyo po sana ang kanilang pagkakagalit na hindi kami madadamay. Ayusin niyo po sana, Panginoon, na wag daanin dahil ikaw lang ang makakapigil. Pero ganun pa man, Panginoon, alam namin, kung ikaw, Panginoon, ay mayroong sinagip na pamilya na katulad ni Noah at ang kanyang pamilya. Kung ikaw ay may pinapasok sa langit na katulad ni Joshua at Caleb, kung ikaw ay may pinatuloy at pinalampas na pamilya ni Lot, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo na sa anumang paghakbang na mangyayari sa susunod na araw, ikaw ang magligtas sa mga tumatangkilik sa iyo. Ikaw ang magligtas sa totoong bride na katulad na pinatunayan mo sa amin na nagkaroon ng COVID, Panginoon, pero hindi mo pinabayaan ang bride of Christ. Hindi mo pinabayaan sa kaguluhan. Tumaas man ang bilihin, nag-aaway-away man sila, nag-aaway sila sa gobyerno, pero patuloy mo kaming tinitignan. Dahil kami ay naniniwala sa Shekinah glory na binibigay mo. Dahil ang iyong mga salita, uuwi kami. Nadala namin ang iyong pangaral. Dala namin, Panginoon, ang iyong mga salita dahil ito ay malalagay sa aming puso. Ito ay tutubo, Panginoon, dahil alam namin linggo-linggo. Kailangan namin ang gamot na dalisay, ang tubig na hindi winiwisik, Panginoon, kundi ang tubig na umaagos na galing sa iyo ang kailangan namin. Hindi namin kailangan ang 3 wisik, Panginoon, na para kami maligtas. Kundi ang gusto namin ay tubig na umaagos sa iyong puso. Na tinatawag naming Shekinah glory, Panginoon, na galing sa langit na bumaba sa lupa para sa mga bride na bibigyan mo ng proteksyon. Salamat, Panginoon, nakilala mo habang nandito sa church ang mga totoong nananampalataya at totoong nakikinig sa iyo. Alam ko, Panginoon, na hindi mo kami bibiguin sa aming pakikinig, sa aming pagtingin sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, na binibigyan mo kami ng tsansa ngayong umaga na hindi katulad ni Moses na hindi dumating sa promised land. Kundi ang gusto mo sa amin ay malampasan at huwag lumingon sa anumang bagay. Dahil ikaw ang gumagawa ng lahat ng bagay, Panginoon, para matuto ang mga tao at para matuto ang hindi nananampalataya. At dito'y wala kaming magagawa. Panginoon, proteksyonan mo ang aming pamilya, ang aking mga anak. Proteksyonan mo, Panginoon, ang bawat pamilyang nandito na ginugol ang oras para makinig sa iyo. Dahil alam namin
ang kaligtasan ay nasa iyo. Ang Shekinah glory, Panginoon, ay dalin mo hindi lamang dito sa church, kundi sa aming tahanan, sa aming opisina, sa aking asawa, Panginoon. Dahil pag nasa Kanya ang Shekinah glory, matututo siyang magdesisyon na naaayon sa iyo. Naaayon sa iyong kagustuhan at sa iyong mga pangaral. Dahil hindi mo papahamak ang aking asawa sa anumang bagay. Panginoon, ganun din ako, Panginoon, at lahat ng nandito, bilang iyong tagapagsalita, Panginoon, tulungan mo akong maging malakas. Tulungan mo akong turuan mo ko sa mga aking sasabihin, Panginoon. Dahil alam ko ang lahat ng aming topic at ang lahat ng mensahe ay napapanahon sa mga nangyayari ngayon. At ang aming mahal sa buhay na nasa ibang bansa, Panginoon, kung saan man sila nandoon, alam namin na mararanasan nila ang kahirapan. Ay iwas mo sila, Panginoon, at nilalapit namin ang kaligtasan nila. Dahil alam namin ang kaligtasan ay ikaw humahawak. Ang kalakasan ay ikaw humahawak. Ilayo mo kami sa anumang sakit. Ilayo mo kami sa anumang problema. Dahil alam namin ang sino mang nakikinig sa iyo. At sino mang naniniwala sa iyo. At sino mang naniniwala sa pillar of fire of day and night. Ikaw ang nagdadala sa amin sa kaligtasan dahil ikaw ang nagtuturo kung saan kami papunta at sino at ano ang dapat namin. Ngayong umaga, Panginoon, ay kukuhanin namin ang iyong mensahe na pang-isang linggo dahil alam namin sa isang linggo ay mabago ka na namang mensahe na papakain sa amin na hindi mo kami gugutumin, Panginoon, kahit wala kaming milyon-milyon na pera. Kahit wala kaming naipon, Panginoon, pero kung naniniwala kami sa iyong salita, ang sabi mo nga, 2 fish and 5 loaves, ay hindi kami magugutom sa anuman mangyayari sa mundo. Dahil alam namin, ikaw ang hahawak sa aming tahanan, ikaw ang hahawak sa aming pamilya, ikaw ang hahawak sa kumpanya ni Sister Loida, ikaw ang hahawak sa mga empleyado, ikaw ang hahawak sa mga batang nandito, ikaw ang hahawak sa bawat pamilya, at ikaw ang tutulong sa amin sa araw-araw na gawain. Dahil ang Shekinah glory ay uuwi namin na masaya. Ang iyong salita ay dadali namin. We ask you this through Christ our Lord. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ang ating pong huling awit ay Mahal na